Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay muli po nating pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Pi Network. Ayon po sa mga ulat, may paparating na token unlock na nagkakalaga po ng $139 million. Yan, or halos 8 billion pesos po yan. Kaya ang tanong ngayon, babagsak ba ang presyo ni Picoin sa ilalim ng presyong 0.50? Kaya sa video na ito ay ipapaliwanag po natin kung ano po ang ibig sabihin ng token unlock, bakit po ito delikado para sa presyo ni Pi, at kung ano ang ginagawa ng Pi Core team para pigilan ang pagbagsak ng presyo. Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po muna natin sa unang katanungan kung ano ba si Picoin at bakit po siya kilala. Yan, para po ito sa mga baguhan o hindi pa nakakakilala kay Pi Network. Ayan, si Picoin or Pi Network ay isa po itong project. Ayan, si Picoin ay isa po siyang project ng Pi Network, kung saan na isang mobile-based crypto na pinapayagan ang mga user na magmina ng cryptocurrency gamit lang ang kanilang cellphone. Hindi ito nangangailangan ng malakas na processing power o malaking baterya, kaya mabilis po itong lumaganap lalo na sa mga developing countries tulad po ng Pilipinas. Madaling gamitin at marami pong umaasa na magiging malaking project ito sa hinaharap. Pero sa kabila po ng kasingatan niya, ay hindi pa rin po siya listed sa mga major exchanges tulad po ni Binance or Coinbase. Kaya hindi pa ganap ang liquidity nito. Sa kasalukuyan, siya po ay nagtitrade sa presyong 0.59. Ngunit bumaba pa ito ng 3% sa loob ng 24 oras at malaki po ang binaba ng kanyang trading volume. Halos 50% ang nabawas. Ibig sabihin ay kakaunti na lang ang bumibili ng Picoin ngayon. Ngayon is yung pinakamalaking tanong natin dito is ano po ang ibig sabihin ng token unlock at bakit po ito nakakatakot. Yan. Ngayon pong buwan ng May ay may 234 million na Pi tokens ang nakatakdang ma-unlock. Ang kabuuang halaga nito ay nasa 139 million pesos. Kaya ang laki po niyan. Kapag sinabi nating token unlock, ibig sabihin ay may mga naka-hold na Picoins na ilalabas na sa market. Maaaring galing ito sa mga rewards, vesting schedules o mula sa mga early adopters. Ang problema rito ay ang tinatawag pong law of supply and demand. Kapag dumami po kasi ang supply ng isang token pero hindi sapat ang demand o hindi po sapat ang bumibili, babagsak po talaga ang presyo. Parang nagbebenta ka ng napakaraming isda sa palengke pero kakaunti lamang ang gustong bumili nito. Kaya mapipilitan kang ibaba ang presyo nito para maibenta mo lang lahat ng ito. Nitong nakarang buwan ay may pareho pong senaryo kung saan maraming token ang na-release at nakita natin ang malakas na selling pressure. Nagresulta po ito sa pagbaba ng presyo ni Picoin at ngayong buwan ng May, parang mas malala pa ang dami ng token na ilalabas. Ayan, ang sunod na tanong is bakit tumaas pa ang mining rate ni Picoin? Ayan. Bukod pa sa token unlock ay tumaas pa ng 2% ang mining rate ngayong buwan ng May. Ibig sabihin ay mas marami pong bagong Pi ang namimina araw-araw. Para bang may bagong isda na dumarating sa palengke araw-araw kahit hindi pa nabebenta yung mga luma. Ang tawag dito ay oversupply at ito ang isang pangunahing dahilan kung bakit tumataas ang posibilidad ng price crash. Ang masaklap pa rito ay habang tumataas ang supply at bumababa ang demand, ang trading volume ay halos kalahati na. Ayan, kalahati na lang kumpara noong nakaraang buwan. Kaya hindi malayong bumagsak si Picoin sa ilalim ng 0.50 na presyo kung hindi ito maagapan.
Ngayon, ang sunod po nating tanong dito is may pag-asa pa ba itong si PiCoin? At ano po ang ginagawa ng PiCore team? Yan. Hindi naman po lahat ay nakakatakot. O hindi lahat ay natatakot dito. Ayon po sa isang crypto analyst. Yan, hindi po siya basta-basta na crypto analyst. Isa po siyang kilalang crypto analyst. At siya po ay si Dr. Altcoin. Ginagawa naman daw ng PiCore team ang kanilang makakaya para pigilan ang pagbagsak ng presyo. Isa sa kanilang mga hakbang ay ang pagbili ng mga Pi tokens mula sa centralized exchanges. Ito po yung tinatawag na buyback. Yan. Buyback. Binibili muli nila. Ang goal nila po rito ay i-absorb ang supply upang hindi bumagsak ang presyo sa ilalim ng 0.50. Kaya ang tanong lang is sapat ba talaga ito? Ayan. Sapat ba talaga yung ginagawa ng PiCore team na buyback? Ang laki ng volume ng tokens na i-release ngayong buwan ng May. At kung hindi po sapat ito, ayan, o hindi po sapat ang pagbili ng PiCore team mula sa mga bagong yan, or mula para sa mga bagong investors, kasi bumibili na rin yung mga bagong investors. Yan, kung hindi po sapat yung kanilang buying pressure, posibleng hindi nila makontrol ang pagbagsak ng presyo ni PiCoin kapag nangyari ito. Ngayon is pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Pi Network. Ayan. Para sa atin dito sa Pilipinas, marami sa atin ang nahikayat na sumali dito kay Pi Network dahil sa pangakong kikita po tayo kahit cellphone lang ang ating gamit. Madali pong imina, walang malaking puhunan at parang may potensyal talaga. Pero ngayong may panganib na bumagsak itong si PiCoin sa ilalim po ng presyong 0.50, maapektuhan ang value ng mga naipon nating PiCoins. Kaya kung isa ka po sa mga early miner na umaasang kumita sa hinaharap, kailangan mong maghintay pa ng matagal bago tumaas muli ang presyo. Pero kung isa ka pong bagong investor na bumili ng Pi sa secondary market, lalo na kung lalo ka pong nalalagay sa peligro kung bumaba pa ang presyo nito. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman dito is para sa akin, si PiCoin ay may malakas po na community at saka solid na idea. Pero kailangan po nating tanggapin ang realidad na hindi po sapat ang hype kung hindi ito sinasamahan ng tamang ekonomiya ng token. Ang sobrang supply, kulang sa demand at walang sapat na liquidity ay siguradong magre-resulta sa pagbaba ng presyo. Kung parte ka po ng Pi Network, ito na ang tamang panahon para mag-observe at saka magplano. Huwag pong mag-panic sell pero huwag ding bulag sa katotohanan. Tingnan po natin kung kaya talagang i-stabilize ng PiCore team ang presyo or tuluyang babagsak ito sa ilalim ng 0.50. Kaya ayan, sa kabuuan sa mga susunod na linggo, magiging make or break ang galaw ni PiCoin. Kaya ang tanong na lang ay kung sapat ba ang support system nito para hindi siya gumuho sa gitna ng $139 million na token dump. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.